Digmaan. Ang sigaw ng dalawang lahing hindi maampat. Ang paghingi ng katarungan sa tuwing may inililibing at sinusunog na kaori. Ang lahi ng mga antingerong nanggaling sa lahi ng mga tao at lahi ng mga aswang na may kakaibang anyo at lakas. Isinarado ni Aryong ang kanyang hawak na lumang libro nang makita ang kanyang amang may kasamang isang kanayong hula niya ay nakagat ng ahas sa bukid. Isang magtatawak ang pamilya ni Aryong. Magtatawak ang tawag sa mga taong nanggagamot ng nakagat ng ahas, aso at mga may kamandag na hayop sa pamamagitan ng mga itim at puting bato. Sinasabing ang mga ito ay nakukuha lamang sa kuweba kung saan pinamumugara ng mga ahas. Anak, ihanda mo ng ating mga itim na bato. Ngayon ay oras na upang unti-unti ko nang ipasa sa iyo ang panggagamot. Maikling sabi ng kanyang tatang. Sinunod naman ito ni Aryong na walang pag-aatubili. Kinuha ang mga batong nakalagay sa panyo na pula at isa-isang nilagay sa harap ng kanyang tatang. Nakangiting pinakita ni Carling ang kanyang sugat kung saan siya nakagat ng ahas. Pedring, ilang taon na bang anak mong ito? May binata ka na pala. Biro ni Carling nang makita si Aryong. Maglalabing 9 na taong gulang na siya ngayong buwan. Bukas o makalawa ay baka dumayo na kami ng pangharana sa mga kadalagahan dito sa ating nayon. Sabi ni Pedring at parehas silang nagtawanan. Habang si Aryong naman ay sumimangot sa dalawang matanda. Tatang at Mang Carling, mawalang galang na po. Ako po ay wala pang napupusuan at ni minsan ay hindi ko pa naiisip ang mga bagay na yan. Sagot ni Aryong. Natawa sa kanyang dalawang matanda at nagpatuloy sa pag-iirong. Hanggang sa dumako ang pinag-uusapan nila sa mga natatagpo ang bangkay. May iba tayo, Carling. May natagpuan na namang bangkay sa may tabing ilog nitong umaga. Salaysay ni Pedring. Gayon na lang din ang pakikinig ni Aryong sa dalawa. Ika-10 na yung biktima ngayong buwan. Tila sunod-sunod na ang panggigipit ng mga lahing yan. Akala ko'y tuluyan na silang napakalayo-layo at sumumpang hindi napapaslang. Halimaw sila. Hinintay nilang isuko ni Emong ang mutya sa diwata at makaraang pumanaw si Emong ay saka sila naghasik ng lagim dito sa nayo natin. Si Emong ang huling antingerong nagmamay-ari ng mutya ng kidlat. Ngunit ang antingero ay hindi immortal katulad ng mga bangkilang aswang. Habang tumitikim sila ng dugo at laman ng tao ay nanatiling bata at malakas. Makaraang gamutin ni Pedring ang kanayon ay hinilan niya si Aryong sa loob ng kanilang kubo. Anak, lumuluban ang pagpatay ng mga bangkilan. Kaya wag na wag kang magpapasok ng sinuman sa oras na lumubog na ang araw. Paalala ni Pedring sa anak. Paano ho ba sila magagapi, tatang? At ano ang kanilang kahinaan? Kung isa ka lamang pangkaraniwang tao ay hindi mo sila kakayanin. Bata pa kami nang ibigay sa akin ni Emong ang mga batong ito. Nagpasama siya noon sa 7th bundok ng Batik, ang bundok na pinamumugara ng mga ahas. Inipon ni Emong ang mga anting-anting at mga mutya. Nasaan ang ibang mutya? Wala na po bang sumunod sa yapak ng antingero? Nasa diwata ng kakauyan. Sila lang ang maaaring mag-ingat sa mga ito dahil ginamit ng ibang tao ang mutya sa pansariling kapritsuhan. Hindi niloob ni Emong na isuko ang mga mutya, ngunit wala siyang mapasahan ito at maging kalasag ng ating nayon. Naalala ni Aryong ang lumang librong nakita niya sa ilalim ng higaan ng kanyang tatang. Naisip niya na maaaring isa itong talaarawan ni Emong habang nakikipaglaban bilang isang antingero. Sunod-sunod na kasi ang patayan at pagkitil ng buhay ng lahing pinalayas ni Emong. Noon pa man ay nais na niyang maging katulad ni Emong, ngunit ayaw niya itong ihayag sa kanyang tatang na labis din ang pagkatakot sa mga aswang. Naikuyom niya ang kanyang kamao
dahil sa nabalitaang patayan. Nabuo roon ang kanyang pagnanais na maging katulad ni Emong. Noong gabing yun ay hindi nagpatay ng sulo si Aryong. Tinapos niya ang pagbabasa sa lumang libro na nakuha niya sa ilalim ng higaan ng kanyang tatang. Isa si Pedring sa mga kinaaliwan ni Emong. Sa katunayan ay kaibigan na ito ng antingero. Ngunit simula nang humina si Emong ay nanatili na ito sa kakahuyan kung saan kasama niya ang mga diwata, at nang pumanaw ito ay nagluksa ang buong nayon. Nabasa niya roon ang mga pagsasanay na kailangang gawin kung nais sumunod sa yapak ng isang antingero. May pagsusulit na kailangang pagdaanan sa kamay ng mga diwata ng kakahuyan bago ibalik sa pamamahala ng tao ang mutya. Isang kalasag ang mutya at gamit upang makagapi ng isang aswang. Kinabukasan, nagtungo siya sa sinasabi ng libro na dambana kung saan maaari kang makipag-usap sa isang diwata. Wala akong lakas ng loob na sumunod sa tatang Emong. Ngunit para sa aking mga kanayon, nais kong makatulong at makuha ang mutya ng kidlat upang maging kalasag ng lupaing ito laban sa mga binhi ng kadiliman. Bulong niya habang lumalapit sa dambana ng mga diwata. Binigkas niya ang ilang kataga na nasa libro upang siya ay pakinggan ng mga diwata ng kakahuyan. Lux it umbra. Pagkaraan niyang bigkasin ang katagang yon, ay may nakakaakit na boses siyang narinig. Ngunit tila galit ito. Pangahas na tao, anong iyong kailangan? Narito ko upang bawiin ang mutya ng kidlat, upang protektahan ang aking nayon. Anong magagawa ng isang patpating kadugo ng dating antingero? Nais kong magsanay upang maging karapat-dapat sa mutya. Hindi mo nalalaman ang ninanais mo. Kaya mo bang ialay ang iyong buhay para sa ibang tao? Kabilaan na ang patayan at paghahasik ng lagim ng mga bangkilan. Maraming batang takot na takot sa gabi. Gayon din ang sigla ng mga magsisilang dahil takot ang nangingibabaw imbis na saya. Tapos na ang 2 dekadang pinangako ni Emong na katahimikan. Kaya kung buo na ang iyong loob, ay magpunta ka rito sa gabi ng kabilugan ng buwan. Ibibigay ko sa iyong mutya. Ngunit mapapasayo lamang ito kung ang mutya ay ninanais ka ring maging tagapangalaga. Hindi lamang ikaw ang sumubok na kumuha sa mutya. Maraming sumubok ngunit hindi sila pinili ng mutya dahil maitim silang balak. Matapang na Ginoo, umayaw ka at magpalakas upang sa gabing iyon ay maging karapat-dapat ka sa mutya. Paliwanag ng tinig. Ilang saglit pa ay nawala na rin ang tinig at nagsimula siyang magtungo pauwi sa kanilang kubo. Nadatnan niya ang kanyang tatang na may hawak na gulok. Nanginginig ito at tinakbo siya. Niyakap siya ng kanyang tatang at gayon na lang ang kanyang nararamdamang habag sa itsura ng kanyang tatang. Bakit po kayo umiiyak? May nangyari po ba? Anak, si Rosa ay patay na. Natagpuan siyang nakaandusay sa harap ng kanilang kubo. Winarak ang kanyang tiyan. Gawain ito ng mga bangkilan. Si Nanang Rosa ay isang komadrona. May kaalaman din sa pangunguntra sa mga tiktik o mga mas mababang uri ng aswang na ang karaniwang binibiktima ay mga buntis at bagong silang na sanggol. Isang digmaan ang nais nila, pues isang digmaan din ang aking ibibigay sa kanila. Paano mo ito gagawin? Wala kang kaalaman sa mga sinumpang lahi. Tatang, nasa akin na po ang libro ng pakikipagsapalaran ni Tatang Emong. Hinarap ko na po ang mga diwata at sa kabilugan ng buwan ay tatanggapin ko ang mutya. Ngunit may kalakip na panganib ang pagtanggap ng mutya. Ito ang namimili ng magmamayari at lahat ng mga ngahas ay maglalaho. Anak, huwag ka nang tumuloy. Kung nais mo'y umalis na lang tayo dito. Hindi po ako duwag at gagawin ko po ito dahil nais kong maging kalasag laban sa mga bangkilan. Kung maglaho man ako, ay kalooban na ng ating batala. Matigas niyang sabi. Lalong umagos ang luha ni Pedring sa narinig. Niyakap siya ng anak
habang sinasabi ito. Anak, naging mahina ako at duwag, lalo nang hikayatin ako ni Emong. Ang totoo niyan ay nagkulong ako sa kubo at hinayaan siyang maglakbay makuha lamang ang mga itim na bato sa bundok batik. Tatang, hayaan niyo pong ipagpapatuloy ko ang sinimulan ni Tatang Emong kung papalarin. Sa ngayon po ay magsasanay ako upang lumakas ang aking katawan, sabi ni Aryong. Hinimok ni Aryong ang kanyang mga kaedaran upang mag-ensayo. Sama-sama silang nagsanay gumamit ng gulok, itak at sibat. Ilang araw silang namalagi sa kubo ni Dante. Si Dante ay isa sa matanda ng nayon. Maraming kaalaman sa paggawa ng sandata at mga panguntrang halaman ilang agunito. Lumipas pang ilang araw bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Nagawi si Aryong sa hinihinalang lugar ng mga bangkilan. Hindi naman siya nakaramdam ng takot, ngunit ang tangi lamang niyang nararamdaman ay galit dahil sa nananariwang sigalot sa pagitan ng mga aswang at tao. Maliban kay Nanang Rosa ay may iba pang sumunod na biktima. Bago siya umalis sa lugar na yon, ay nag-iwan siya ng isang uri ng halamang kinangingilagan nila. Simbolo na sumasagot siya sa digmaang inihasik nila. Nang gabing yon, tumungo ang mga kabataan sa dambana ng mga diwata na pinangungunahan ni Aryong. Sa paglitaw ng bilog na buwan, sila ay nakarinig ng iba't ibang huni ng hayop. Nariyan ang huni ng baboy, takatak ng kabayo at alulong ng aso. Gayon din ang enerhiyang naibibigay ng buwan sa mga ito. Isang tinig ang kanilang narinig. Isang nakakasilaw na liwanag ang nagmula sa dambana hanggang sa maging isang maliit na butil at tumungo sa kinaroroonan ni Aryong. Tinatanggap mo ba ito, Aryong? Nagulat pa siya nang marinig ang tinig na pati ang kanyang pangalan ay alam ng mga diwata. Oo, nais kong maging kalasag ng nayong ito, sagot niya. Ngunit naroon pa rin ang takot na bigla siyang tanggihan ng mutya. Maglalaho siya oras na hindi siya ang piliin. Ang mutya ay pumasok sa kanyang bibig at nanatili sa kanyang kalamnan. Nagliwanag siya at gumanda ang kanyang katawan. Ang dating papayat-payat ay naging matipuno. Tinanggap siya ng mutya at siya ng bagong tagapangalaga. Ang iyong dugo, bagong antingero, ay isang lason sa mga bangkilan. Ang busis mo ay makikilala nila at katatakutan, sabi ng tinig. Nagpasalamat si Aryong at lumakas ang loob ng mga kasamahan niyang kabataan. Sa di kalayuan ay may narinig si Aryong na sigaw at agad niya itong natuntun kung saan nagmumula. Sa isang iglap lang ay biglang nawala si Aryong. Hanggang sa isa-isa nilang narinig ang busis ni Aryong. Narito ako mga kasama, sa may sabana. Agad silang sumunod doon. Nagulat pa si Aryong nang parang sa isang ihip lang ng hangin ay naroon na siya sa lugar kung saan may bibiktimahin ang isang itim na baboy, isa sa mga kakatuwang anyo ng mga aswang. Uy, baboy! Maaari mo nang ipakita ang iyong tunay na anyo, sigaw ni Aryong. Nagtatakbo sa direksyon niya ang babaeng sumisigaw. Naaamoy ko ang dugo mo. Nakakasuka, sabi ng baboy. Ilang saglit pa ay unti-unti na itong nagpalit ng anyo. Isang mabalahibong anyo ng isang unggoy na may ulo ng isang baboy ramo. Dumura si Aryong matapos ay kanya itong sinugod ng suntok. Napaatras ang aswang, ngunit nakabawi naman ito at kanya namang nakalmot ang katawan ni Aryong. Lumikha ito ng sugat, ngunit hindi natinag si Aryong dahil sa pagkakataong yon, nagsisimula pa lamang ang kanilang madugong labanan. Inilabas niya ang kanyang gulok at bahagyang hiniwa sa kanyang palad upang mapaagos ang kanyang dugo sa talim nito. Siguro naman, kapag napagulong ko ang ulo mo sa lupa, matatakot na kayong gumambala at kumitil ang mga inosenteng buhay, sabi niya. Ngunit tinawanan lamang siya ng bangkilan.
Kaya sinugod niya ito at sa isang hampas ay agad na sumirit ang dugo nito kasabay ang paggulong ng ulo nito sa lupa. Umalingaw-ngaw ang tinig ng asong umaalulong. Marahil ay isa itong mensahe na may isa silang kasamahan na patay na. Kaya may mga sumagot din sa iba't ibang direksyon. "Ginoo, ligtas na ba ako?" Nanginginig ang sabi ng babaeng inatake ng isang bangkilan. Tinulungan niya itong makatayo at inihatid sa kalapit na bahay. Sa hindi kalayuan ay narinig niya ang sigawan ng kanyang mga kasamahan. Kasama rito ang ungol na ibang aswang na papalapit sa mga kabataan. Kaya nagmadali siyang puntahan ng mga kasamahan. Inihanda nila ang mga sibat at latigong puno ng tinik. Maaaring ang mga makakalaban nila ngayon ay ibang lahi ng aswang. Tik-tik ang naririnig nila na paulit-ulit na huni. Humuhuni ng mahina na ang ibig sabihin ay nasa paligid lang. Humuhuni ng malakas ay malayo ang mga ito. Kaya sila ay huminto at gumawa ng pabilog. Nagulat sila nang may biglang lumipad at makarit na matalas nitong mga kuko. Dumugo ang braso ni Kaloy kaya ikinulong siya sa bilog. May isa ulit lumipad ngunit si Aryong ang humarang dito. Initsa sa kanya ni Aris ang latigo upang hulihin ang isa at bumagsak sa lupa. Gayon din ang ginawa niya sa isa. 4 ang mga tiktik na kanilang nahuli at isa-isang pinugutan ng ulo ni Aryong. Sa di kalayuan ay may mga kulay pulang mga mata ang nakatunghay sa paraan ng paggapi ni Aryong sa kanyang mga kasamahan. Isa-isa nilang sinilaban ng mga katawan ng mga nagaping aswang at ang lahat ay bumilib sa abilidad ni Aryong. Kinabukasan, nagising si Aryong sa tawag ng kanyang tatang Pidring. Nagmamadali ito at may dalang mga tandang. "Anak, tingnan mo mga malulusog na tandang ni Carling. Anak niya palang iniligtas mo kagabi. Binigyan niya ako ng mga alaga niyang tandang. Kaya heto, may panabong na akong manok sa tupadahan dyan sa bakuran nila Timyong." "Naku tatang, ipinagbabawal ang mga tupada. Baka may patawag tayo ng alkalde at ipiit pa kayo. Itigil na po ninyo yan." Tutol ni Aryong, ngunit sadyang makulit ang kanyang tatang. Hindi na lamang niya pinansin ang kanyang tatang dahil hindi pa rin ito alam na nasa kalamnan na niya ang mutya ng kidlat at isa na siyang ganap na kalasag na antingero. Lumipas ang maghapon, hindi pa bumalik ang kanyang ama. Inakala niya na nakikipag-irong lamang ito sa mga kaedaran nitong sila Carling. Kaya hindi na niya inalala pa, ngunit takip silim na ay wala pa rin ito. Kaya siya ay naganda na para puntahan kila Timyong. Naabutan niya si Timyong na hinihimas ang isa sa tandang na hawak-hawak ng kanyang ama nitong umaga. "Mang Timyong, magandang gabi po. Nariyan ho ba ang tatang ko?" "Ay, halika. Balita ko tagumpay kayo sa pagliligtas sa anak ni Carling kagabi." "Opo, si Mang Dante po ang nagturo sa amin." "Magaling pa rin talagang matandang yon. Akala ko nga siya ay susunod kay Imong. Pero si Pedring ba ang hanap mo?" "Opo, sabi niya kasi may palaro naman kayo." "Ah, nako, maagang umuwi si Pedring. Iniwan niya sa akin ang tandang na ito dahil wala pa raw siyang kulungan. Pero nakita ko siyang may mga sabongerong kausap." Salaysay ni Timyong, kaya agad-agad na nagpaalam si Aryong. Isa lang ang nakikita niyang dahilan ng pagkawala ng kanyang ama. Paghihiganti ng mga bangkilan at tiktik na pinaslang niya kagabi. Kaya tinungo niya ito ng mag-isa sa lugar na pinaghihimpilan ng mga bangkilan. Malayo pa lang ay nakakasulasok na ang amoy, nabubulok at malangsa. Kakaiba ang mga tao rito, lalo na kung makatingin sa kanya. Huminto siya sa puno ng baliti at hinipo ito. Dahil galing sa kalikasan ng kanyang mutya, ay naririnig niya ang bawat elemento. Narinig niya ang busis ng kanyang ama habang sa pilitang itinali at sinugatan ng palad. Sinipsip ang dugo nito hanggang sa mawalan ito ng malay. "Ilabas niyo ang tatay ko!"
Sigaw niya at unti-unting nagpalit ng kulay ang linti ng kanyang mga mata. Mula sa itim ay napalitan ng pula, katulad ng mga mata ng bangkilan. Isang malaking lalaki ang lumapit sa kanya. Nasa anyo pa rin ito ng isang tao, ngunit ramdam niya ang lakas nito. Bakit mo hinahanap dito ang iyong tatay? Tampalasang antingero. Unti-unti namang lumalapit ang mga nakatira doon. Pinalibutan siya at isa-isang sumugod sa kanya. Kinuha niya ang kanyang gulok at muli niyang sinugatan ang kanyang palad. Umagos ang kanyang dugo sa talim ng gulok at isa-isa niyang tinigpas ang ulo ng mga sumugod sa kanya. Tumigil na kayo! Sigaw ng lalaki na lumapit kanina. Nakakaya nitong kontrolin ng mga kasama nito marahil ito ang kanilang pinuno. Unti-unting lumayo ang mga bangkilan at natira lamang silang dalawa. Hindi na mapigil ni Aryong ang kanyang galit. Ilabas mo si tatay kung ayaw mong gumulong ang ulo mo sa lupang pagmamay-ari ninyo. Hindi sa iyo nasabi ng mga diwatang lalamunin ng mutya ang galit sa puso mo hanggang sa maging uhaw ka sa pagpaslang. Wala akong pakialam dahil ang nais ko lang paslangin ay mga katulad ninyong walang konsensyang pumaslang na aking mga kanayon. Hinanda niya ang kanyang gulok at sinugod ang lalaking mas malaki ang katawan kaysa sa kanya. Ngunit napahinto si Aryong nang maamoy ang dugo ng kanyang ama na nasasamyon niya sa lalaking ito. Anong ginawa mo sa tatay ko? Dahil sa emosyong yon, kumidlat ng napakalakas at habang lumalakad siya patungo sa lalaki ay ilang beses itong tinamaan ng kidlat. Natumba ito at isa-isa niyang sinugod ang bawat aswang na humahadlang sa kanya sa kinaroroonan ng kanyang ama. Nakita niya itong nakatali ng pabaliktad habang walang tigil ang pagtulo ng dugo nito. Tinakbo niya ito't ibinaba. Anak, umuwi ka na. Pasensya ka na hindi nakikinig ang tatang. Matapos nitong sabihin yon, ay binawian ng buhay ang kanyang ama. Umagos ang kanyang luha at umulan ng napakalakas. Lumiwanag ang kalangitan dahil sa magkakasunod na pagkidlat. Iniwan niya ang walang buhay niyang ama. Pinaslang niya isa-isa ang bawat aswang na naroon. Matanda man o bata, kanya itong kinitilan ng buhay. At sa gitna ng mga bangkay, siya ay nanalangin sa bathalang bawian siya ng buhay. Nawalan siya ng malay, ngunit sa kanyang paggising ay nasa kandungan siya ng kanyang ina. Kayakap ang isang lalaki. Ngunit hindi ito si Pedring, kundi ang lalaking nagmamay-ari ng libro na kanyang hawak-hawak. Nakikita ko na anak, ang magiging kapalaran mo. Magiging katulad ka ng iyong ama. Kalasag ng ating baryo at tagapangalaga ng mutya ng kidlat.